May gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa'yo. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Sama-sama po tayo! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Woo! Papurihin ka, Panginoon! Oh, salamat po, Diyos! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God.
Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
Hindi po kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God! Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, God! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Pinagpalang araw sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Tayo po ay live na napapanood sa ating official Facebook page. No po, tayo po ay nasa recording po. Hindi po tayo naka-live, no po, naka-recording muna po tayo. Bakit po? Dahil po para mabigyan daan po yung isa sa mga kapatid natin na may mahal sa buhay na pumanaw at para po magbigay daan sa oras po ng ating pong gawain. So sabay po na 3:00 ang gawain po ng Panginoon ng face-to-face at online. At kung inyo po napapanood ang post na ito, ng video na ito sa ating
Facebook page at maging sa ating YouTube channel. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na napapanood ang video na ito. Purihin po ang Panginoon and welcome sa His Presence Church, Batangas. At patuloy po nating pinagpapasalamat ang Panginoon sa patuloy na pinagkakatiwala at ibinibigay niyang biyaya sa atin upang tayo po ay magkasama-sama at tayo po ay makadalo sa gawain po ng Panginoon ngayong araw po ng linggo. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating pong gawain. Nais ko pong batiin ang isa't isa sa atin na mga pumapasok pa lang, na nakakapanood ng broadcast na ito. Ganon din mga kapatid sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at wedding anniversaries. Happy birthday and happy anniversary. Binabati natin si Brother Reden Calara ng happy birthday. At sino pa man na nagbe-birthday, happy birthday sa inyo. Kung ako'y may nalimutan, patawarin niyo si Pastor. Praise God. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong series. Ito po patungkol po sa Book of Genesis at tayo po ay nasa Genesis 29 at nasa 30 bahagi po tayo ng ating pong series. Kaya salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong ginagabayan ng Diyos sa bawat mensahe na Kanya pong ipinagkakaloob sa atin every Sunday. Ngayon po ay araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. Tayo po ay magbigay ng oras, panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayon pong araw na ito. At bago po tayo magsimula at bago po tayo patuloy na makarinig ng mensahe ng Panginoon, simulan po natin ang ating gawain sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon ngayon pong araw na ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa isang panibagong buhay, kalakasan at panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, kasama po ang aming buong sambahayan. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa patuloy na pag-ibig mo, sa pagpapatawad mo, sa iyong biyaya, sa pagtatagumpay na lagi mo ipinagkakaloob, sa proteksyon, sa pag-iingat, sa mga pagpapala na lagi mo pong ipinagkakaloob sa aming lahat. Maraming salamat po. Lord, you deserve all the glory, honor, and praise, O God. At this day, Lord God, sa iyong araw, sa araw ng pamamahinga, sa araw ng pinabanal mo, O Diyos, para kami po ay magkasama-sama sa gawain po ng Sunday Worship Celebration. We thank you for your goodness, for your love. Sa lahat, Panginoon, kulang ang mga salitang ito ng pasasalamat para ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagtanaw ng pasasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Ngayong araw na ito, O Diyos, ay patuloy mo kaming pagkaisahin, patuloy mo kaming bigyan ng puso na handang makinig, handang tumanggap ng iyo pong mga salita na patuloy na magdudulot sa amin ng inspirasyon, lakas, buhay, karunungan, talino, pagtatama, pagdidisiplina, pagtutuwid, Panginoon, sa aming mga buhay, lalo na, Panginoon, sa aming araw-araw na pagdadaanan sa iyong biyaya. Kaya Lord, we pray, pangunahan niyo po kami, bigyan niyo kami ng puso na uhaw sa iyong mga salita, puso na handang magpaturo, handang tanggapin ang lahat ng katotohanan, Panginoon, mula sa iyo, at puso na dalisay, O Diyos, sa pagtanggap ng iyo po mga banal na salita. Lord, sa iyo po namin pinasisiyasat ang aming mga puso. Alam namin ang kasalanan ang hadlang sa amin pong tatanggaping mga salita mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, humingi po kami ng tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad sa iyo sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy po namin inihingi ito ng tawad sa iyo. Kami nagpapakumbaba at nagpapalinis ng iyong banal na dugo upang ang lahat ng aming maririnig at tatanggapin mula sa iyo ay magpatuloy na dumiretso sa aming mga puso at magdulot po ito ng matinding pananampalataya, inspirasyon, gabay
pagmulat sa katotohanan at makita ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Salamat sa karunungan, salamat sa biyaya ng kaalaman at kaunawaan na ipinagkakaloob mo. Thank you, dear Holy Spirit, for always being with us, for always reminding us, for always teaching us, Lord God, for always pastoring to us, Lord God, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, andyan ka para kami po ay turuan, gabayan. Salamat, Panginoon, para makita namin ang katotohanan ng iyo at yaman at kapangyarihan ng iyong mga salita na siyang magbabago sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, sa hapong ito, sa gabing ito, sa anumang oras namin pinanonood ang video na ito, ay patuloy, Lord, na ang lahat ng ito ay iisa lang ang aming maparangalan. Isa lang ang mapapurihan kundi kayo lamang, Panginoong Jesucristo. Thank you, dear Jesus. We glorify your name. And Lord, let your Holy Spirit be with us. Let the Holy Spirit power anoint us. Let the Holy Spirit power bless us, O God, sa araw pong ito, sa aming pakikinig ng mensahe mo, maging ang iyong lingkod na gagamitin sa araw na ito ay patuloy na magdulot ng patuloy na uh, karunungan mula sa iyo at patuloy na gabay, Panginoon, sa bawat salita na aming maririnig ngayong pong araw na ito, hapon na ito. Maraming salamat, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pananambahan, mapa-online man o face-to-face, ay patuloy sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat. We bring back all the glory, honor, and praise to you, O Jesus, in Jesus Christ's name. By the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Ayan. Isang pinagpalang araw po, mga kapatid. Welcome again sa gawain ng Panginoon sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Tayo po ay nagpapatuloy, syempre, sa Book of Genesis na kung saan, mga kapatid, mas marami pa tayong matutunghayan, matatagpuan, mararanasan, maririnig mula sa boses ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Okay? So, tayo po ay nasa Genesis 29 na may pinamagatang Equip in God's Bootcamp. Okay. Last time ay pinag-aralan natin kung paano tayo i-equip ng Diyos sa mga panahon na talagang tayo dinadaan sa mga intense training, no, sa pamagitan po ng Divine Bootcamp. At pinag-aralan natin, the first part ng pinag-aralan natin kung paano tayo ma-equip ni Lord sa pamagitan ng God's Bootcamp or intense training ni God ay ma-equip ang mga mananampalataya sa pamagitan po ng kanyang mga salita at pangalawa po yung kanyang mga pangako. Okay? So sa loob ng training, ng intense training, dito po sa loob ng simbahan, dito po sa gawain ng Panginoon, dito po tayo matututo na ma-equip, maihanda sa pamagitan po ng paniniwala, pananampalataya, matinding pagkapit sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. So dito po sa loob ng church, dito tayo i-develop, dito tayo talagang fully equipped ng Lord na magtiwala at talagang paniwalaan na ang kanyang mga salita ay buhay, makatotohanan na tumatagos, 'di ba, sa kaibuturan ng ating mga puso, na ang kanyang mga salita ay patuloy na bumabago ng buhay ng isang tao, no po, na isang taong makasalanan, na bibigay ng liwanag sa mundo ng mga tao na puno ng kadiliman, at kung papaano natin pangahawakan ang mga pangako ng Diyos na matupad sa buhay natin, mangyari ang mga plano at kalooban ng Panginoon dahil sa ating pagsunod sa Kanya. So napakahalaga po ng bootcamp, napakahalaga ng training, napakahalaga ng God's bootcamp sa buhay ng isang Kristiyano dahil hindi tayo matitrained, ma-equip ng tama, ng ayos kung tayo po'y wala sa loob ng iglesia. Dahil sa loob ng church, dito po tayo natututo, dito po tayo na-equip, dito tayo talaga na de-develop, dito lahat nag-grow talaga yung yung development stage nandito sa loob ng bootcamp ni God, which is yung ating yung basic training. Hindi nga lang basic ang bootcamp ni God intense and strict training ang nais ng Diyos na ma-equip ang kanyang mga mananampalataya. Last time, pinag-usapan din natin
yung pag-equip ni Lord sa mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang providential circumstances. Dito natin nakita, dito natin natuklasan na isa sa mga equipping or training ni God sa buhay natin ay yung talagang mag-provide siya sa buhay natin sa anumang pangyayari at mga pagsubok na ating pinagdadaanan. God is always there, He is always present, na he, no, he is a God na talagang a sovereign God na talagang hawak niya at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ano man ang pinagdadaanan natin, ano mga pangyayari sa buhay natin, mabuti man o maganda, it's all in God's hand, no? Only God can do it. Sabi nga na makapagpabago sa buhay ng bawat isa, and He always there for us to provide everything that we need. Hindi lang financially, hindi lang physically, hindi lang sa mga material, kundi maging sa lalong-lalo na sa ating buhay spiritual. Yan po yung ikalawang bahagi ng ating pong binulay sa part 2. Ngayon naman po mga kapatid ay tuturuan tayo ng Lord sa bootcamp na kung saan gusto niya ma-equip ang mga Kristiyano hindi lang panghawakan ng kanyang mga salita, hindi lang panghawakan ng kanyang mga pangako, hindi lang para malaman natin that he is the God who controls everything. Hindi lang siya nagpo-provide sa buhay natin, but also he always equip us, no? Bilang mga mananampalataya to do a service to God, no? Yung true serving, no? Sa pamagitan ng ating paglilingkod ay makita natin na ito po'y bahagi ng training ground ni Lord na tayo talagang maging katulad niya, no? Kaya nga sabi ng Lord, siya'y naparito sa mundo hindi para paglingkuran kundi para maglingkod. So, isa sa mga bahagi ng kanyang equipping sa loob ng church, hindi lang para matutukan ng kanyang mga salita, matutong humawak ng pangako, matutong magtiwala ng lubos sa Panginoon, bagkus matuto din tayo maglingkod. 'Di ba? Hindi lang tayo maglingkod para sa ating sarili, kundi maglingkod din tayo para sa Panginoon. So, yun po yung isa sa mga ituturo ng Lord at part ng ating service ay yung sinasabi ng Lord na humility sa ating buhay. So pag-aaralan po natin yan ngayon at tunghayan po natin yung mensahe ng Panginoon sa atin sa pamagitan po ng kanyang mga salita sa buhay ni Jacob at ilang mga lingkod na kasama dito sa kwento na ito mula sa Genesis 29 verse 12 to 20 na kung saan pinangyari ito ng Diyos, ipinapaalala sa atin ngayon ng Diyos para meron tayo matutunan. Amen? So if you're ready, say ready sa comment section para magtuloy-tuloy na po tayo. Para alam ko rin po na bahagi kayo o naging bahagi kayo sa mga sandaling ito sa pamagitan po ng pakikinig at pagko-comment sa ating pong mensahe ngayong pong araw na ito. Genesis 29:12 to 20, dyan po iikot yung mensahe ng part 3. In God's bootcamp, He equips believers through serving. Pag-aralan natin. Sa verse 12, mga kapatid, sinabi niya kay Raquel, anak ako ni Rebecca, kaya pamangkin ako ng iyong ama, patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang ama. So para sa inyong kapakanan, sa iba natin mga kapatid na hindi nakahabol sa part 1 and part 2, ito na po yung pagkakataon na tinugunan ng Diyos si Jacob sa paraan na Diyos ang kumilos, Diyos ang nagkaloob, Diyos ang naghanda para siya'y makarating doon sa kanyang pupuntahan sa Haran. No, siya ang naglagay ng mga pangyayari, mga bagay na magiging daan para sa mga pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. So ito na po yung pagkakataon na isa sa mga hinihingi niya sa Lord at hiningi na mangyari ay makilala niya at magabayan siya ng Diyos talaga, no po, sa makita ang makapunta sa Haran at makita yung kanyang mapapangasawa. So sa puntong ito, pinagtagpo ng Diyos ang landas ni Jacob at ni Rachel sa isang pangyayari na hindi po nila ito pinlano. Kung hindi ito po lahat ay pangyayari, ito po yung tinatawag na providential circumstances na ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nagbigay ng panahon para sila magtagpo. So sinabi ni Jacob kay Rachel, nung makita ni Jacob si Rachel, sabi niya, nagpakilala siya, ako'y anak ni Rebecca.
kapatid ni Laban, okay? Sa ama nilang si Betuel. Kaya sabi niya, pamangkin ako ng iyong ama. So ang ginawa nitong Raquel sa kanyang reaksyon, syempre, nang malaman niya at marahil kilala niya ang kanyang titang si Rebecca, no? Ang kanyang auntie na si Rebecca, at maaari na isa sa mga hinihintay nila ay makilala yung anak ng kanyang titang si Rebecca. So ang ginawa nito ni Raquel ay patakbo siyang umuwi at sinabi sa kanyang amang si Laban, okay, na kapatid ni Rebecca. Sa verse 13, mga kapatid, makikita natin dito, nang marinig ni Laban na nandyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebecca, ito po yung kanyang naging unang reaksyon, no? Siyempre, first time nilang nagkakilala, first time nilang magkikita, so sa pagkakataong ito, matagal niyang hindi nakita ang kanyang kapatid, at walang balita sa kung ano man na nangyari sa kanila ni Isaac. So ito na po ang pangyayari. Agad niya itong sinalubong. So with great welcome, no, hospitality, sinalubong ni Laban si Jacob. So ang ginawa niya po sa kanyang pagsalubong, gaya ng mga nakaugaliang pagsalubong, hinagkan niya ito, no, niyakap. Sabi nga yung word hindi lang niyakap kundi hinalikan, kasi part ito ng kanilang mga pagiging pagtanggap sa mga mahal sa buhay na matagal nilang hindi nakakapiling. So hinagkan, niyakap, yun ang po sabi sa ibang salin. Hinagkan si Jacob at dinala sa bahay niya. So yun po yung naging proseso. At doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. So after this warm welcome na pagsalubong kay Jacob, at pagyakap, paghalik kay Jacob, dinala at inimbitahan ni Laban si Jacob na tumuloy sa kanilang bahay. At doon ay nagkaroon sila ng kamustahan blues, 'di ba? At doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. Dito po sa word na sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari, hindi na natin alam kung anong nangyari. Pero ang sinabi at description ng Bible, sinabi ni Jacob, ikinuwento ni Jacob ang lahat na nangyari. O possible, mga kapatid, mahirap kasi mag-speculate na hindi niya rin sinama niya kaya doon sa kanyang kwento yung mga negative na kanyang ginawa. Sinama niya kaya doon yung mga bagay na kanyang mga panloloko, pangdideceive sa kanyang kapatid, sa kanyang ama. So lahat kaya yon ay sinabi niya. So batay sa aking pagkakabasa at pagtanggap mula sa Panginoon, maaring sinabi ni Jacob, gaya ng sinabi ng Bible, na lahat ng nangyari mula sa kanyang pag-alis hanggang sa kanyang paglalakbay, hanggang sa maengkwentro niya ang Panginoon, lahat ito ay sinabi niya. Okay? Kinuwento niya lahat ang kanyang journey. So, bilang pagtugon doon sa kanyang mga sinabi, yung kanyang kinuwento, sa verse 14, dito sinabi ni Laban sa kanya na tunay na magkadugo tayo. Okay? So, marahil, dahil sa pagkakakwento ni Jacob sa kanya ng mga pangyayari sa kanilang buhay, maaaring kinuwento niya from the beginning kung saan siya tinawag ng Diyos, para pinili ng Diyos, no, hanggang sa bentahan at panloloko na nangyari nila ng mag-ina hanggang sa maengkwentro niya ang Diyos sa Bethel. So lahat yan, mga kapatid, at na-realize si Laban, oo nga, tunay na magkadugo tayo. So ito ay isang response na kung saan a clear manifestation na totoo na siya ay aking pamangkin. Totoo na tayo'y magkamag-anak, 'di ba? So, para maintindihan at para ma-confirm siguro na talagang sila'y magkakilala at magkadugo, hindi lang sila basta magkakilala kasi kapatid niya ang nanay ni Jacob. So, doon niya na-realize na ito, hindi totoo, confirm ito na talagang tayo'y magkadugo. So, confirmation ng lahat ng ito, yung kinukwento niya ay totoo na ito yung pinangyari. Okay? Kaya sabi niya, you are indeed my own flesh
and blood. Yun po sa English eh. Magkadugo tayo. Okay? So, pagkalipas ng isang buwan na pananatili ni Jacob kina Laban. So, technically, mga kapatid, ito'y bisita. From bisita, ito na, hindi po hindi lang ilang araw na natili doon si Jacob, kundi lumipas na pong isang buwan. 1 month, 1 month na ang lumipas ng pananatili ni Jacob kay Laban. So, hindi po natin malaman kung ano ang nangyari after a month, o, di ba? Yung a month after na kanyang pagdating, hindi na natin alam kung ano nangyari, kung ano ba ang ginawa na ni Jacob, ano ang ginawa niya nung sa loob ng isang buwan. Pero ito pong sa mga sumunod na mga talata ay isang pagtugon sa kung ano po ang nangyari sa isang buwan na yon, isang buong buwan ng pananatili ni Jacob kay Laban. Okay? Sa verse 15, sinabi ni Laban sa kanya. So, 1 month ka na dito, ito ang sinabi ni Laban sa kanya. Okay? Hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad, dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo. Okay. Para mas malinaw sa atin, kapag ikaw ay isang bisita, okay, ikaw ay bumisita sa isang kamag-anak, so malinaw mga kapatid na ang bisita, ang pinag-uusapan dito ay ilang araw na pamamalagi, no? Maaaring 1 linggong ikaw ay naroroon hanggang 2 linggo. Pero pag ikaw ay umabot na ng 1 o 2 buwan na nananatili doon sa bahay ng iyong kamag-anak, dalawa po ang posibleng mangyari sa iyo, no? Na bagamat sinabi dito sa Bible na hindi naman klaro na nagtrabaho, no? Na nagtrabaho siya o hindi, pero sa puntong ito mga kapatid ay kasi tradisyon sa kanila na pagpakita ng hospitality sa mga ilang araw na pamamalagi ng mga bisita. Pero yung isang buong buwan, masyado nang matagal yon. Hindi ka na bisita doon, pabigat ka na. Parang ganun ang dating eh. So, syempre, kung si Jacob ay hindi nagtatrabaho sa loob ng isang buwan, marahil sa puntong ito, sasabihin ni Laban, ang magiging response ni Laban, isipin mo pagsabi sa verse 14, pagkalipas ng isang buwan, nananatili pa rin si Jacob kay Laban bilang bisita. So, ang lalabas doon parang pabigat ka na sa amin kasi isang buwan ka na nandito. Hindi ka man lang magtrabaho, di ba? Sasabihin ni Laban sa kanya marahil, sorry, no? Hindi ka laging libre dito, hindi ka laging bisita dito at hindi pwedeng lahat libre. Kailangan mong maghanap buhay. 'Di ba? Ganun ang naging kultura, hindi lang sa kanila, kultura din sa panahon natin. Hindi pwedeng bisita ka lang, hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng pabigat ka dito, hindi pwedeng lagi kang asikasuhin. Kailangan magtrabaho ka na. Pero sa puntong ito mga kapatid, ipinakita po ng Bible na dito po sa puntong ito, iba yung pagkaka-response ni Laban sa kanya. Kaya sabi niya, hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad dahil pamangkin kita. So, sa puntong ito mga kapatid, hindi talaga nagpakita ng kabigatan itong si Jacob sa kanila. So, kaya nga sabi, hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad dahil pamangkin kita. So, sa puntong ito, nakita niya na hindi pabigat si Jacob, kundi tumulong din siya sa mga gastusin, sa pamagitan ng pagtatrabaho, kahit walang bayad. So doon na-realize ni Laban na, teka, sandali, no? Dahil itong si Laban ay isa ring businessman at isang tuso, isang syempre uh, uncle, like his ano, ang tawag doon, niece ba? Ang tawag doon sa nephew, pamangkin na lalaki, nephew. So sa puntong ito mga kapatid, ay ipinakikita na sandali, 'di ba? Sabi nga siya ang nag-offer ng trabaho, no? Sinasabi niya hindi mabuti na magtatrabaho ka para sa akin na walang bayad kasi napansin niya na maaaring malaking tulong sa kanya si Jacob, no? At nakita niya na
sandali, huwag kang magtrabaho dito ng walang bayad. Ngayon, para ikaw ay maging lehitimo na aking nagtatrabaho sa akin, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo na ibayad ko sa iyo. So parang gumagawa siya ng kontrata sa kanilang dalawa na magtatrabaho ka sa akin o walang na magtatrabaho ka sa akin, sabihin mo sa akin anong gusto mong ibayad ko sa iyo kasi nga sobra-sobra marahil yung pagtatrabaho ni Jacob sa kanya at nakikita niya talaga nagiging productive at mas magaang sa kanya, maaari na nandoon si Jacob. So kaya inalok niya na to ng trabaho kasi alam niya na baka magtatagal ito sa kanya. Okay? So dahil nga ano yun? Tuso sa tuso ang labanan. Alam niyo naman po, si Jacob ay hindi basta-basta. Siya po ay isang napakatalino at tuso na sa isang bagay na kung saan pag may ginusto siya at marunong siyang makipag-bargain, yan ang kanyang yan ang kanyang expertise kumbaga, makipag-bargain. So dahil akala ni Laban siya lang ang matalino at dahil sa kagustuhan niya na mag-guarantee na si Jacob ay magpapatuloy na magtrabaho sa kanya, gumawa siya ng kontrata na magtatrabaho siya di sa kanyang tiyuhin. So sa puntong ito mga kapatid, dahil nga tuso din itong businessman na si Jacob, ang kanyang hiniling na bayad ay nagusto. Kaya tinanong siya, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ibayad ko sa iyo. Ito po yung naging kanyang tugon. Sa pagkakataong ito, bago siya sumagot, ang description ng Bible sa 16 and 17 ay patungkol sa dalawang anak na dalaga ni Laban. So si Leah yung panganay, no, na anak at si Raquel yung nakababatang kapatid. Okay, yung bunso. So ibig sabihin, sa verse 17, ito po yung description physically. Mapupungay ang mata ni Leah. Maganda, mapungay. Ano ba yung parang maganda ang mga mata, no? Tantalizing eyes. Pikit-pikit ba yun? Ano ba yun? Kirat? Ibig sabihin, mapungay ang mata ni Leah. Pero, sabi ng Bible, mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel. Ibig sabihin, ang hubog ng katawan ni Raquel ay hindi po basta-basta, sabi, maganda, sexy ang hubog ng katawan ni Raquel. So, dito sa puntong ito, hindi attractive kay Jacob ang mga taong mapupungay ang mata. Ang attractive kay Jacob, yung sexy, yung mala Coca-Cola ang katawan. O hindi po yung 1.5 ho. Ibig sabihin, yung Coke na, parang yung sexy na Coke nung araw na nasa bote na talagang may hubog. Ayan. So, ibig sabihin, ipinakita po dito yung description ng dalawang anak ni Laban. Okay, sa verse 18, dito po tinukoy na may gusto si Jacob kay Raquel. Sinabi niya kay Laban, bilang bayad po, gaya ng tinatanong nyo na po ko, sabihin ko sa inyo kung anong gusto kong ibayad sa inyo. So dahil gusto ko po yung anak ninyo na si Raquel, sabi niya kay Laban, maglilingkod po ko sa inyo ng 7 taon. Okay? So kung ibibigay nyo sa akin ang kamay ni Raquel, maglilingkod po ko sa inyo ng 7 taon. Ibibigay nyo sa akin si Raquel bilang aking mapapangasawa. Okay. So sa puntong ito mga kapatid, in exchange sa kanyang pagpapakasal kay Raquel ay kailangan niyang maglingkod ng 7 years of work. Okay? So ibig sabihin sa totoo lang mga kapatid, ang sa kanilang tradisyon, bago ka magpakasal sa isang pamilya o isang anak ng iyong bibiyenanin, kailangan mo sa panahon nila, uso po yun na kailangan hindi lang mamanhikan kung hindi dapat maglingkod ka muna sa iyong sa pamilya ng iyong mapapangasawa, sa magulang ng iyong mapapangasawa sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. So si Jacob, essentially, ang offer niya ay doble. Doble sa isang paglilingkod na kanyang pwedeng gawin. So instead of 3 years or 4 years na paglilingkod or 3.5 years,
Ang ginawa niya, I am willing to serve, no, ng 7 taon para lang kay Raquel. Ganun niya katinding kagusto si Raquel, no? So 7 years. So kaya lang hindi niya naisip na syempre sa dulo nito sa mga sumunod na verse sa chapter 29 nalaman natin na ah, wala sa loob niya na maglilingkod siya ng hindi lang 7 years eh. Umabot pa ng 14 years. And during that time, mga kapatid, dumagdag pa po doon sa another 7 years, yung 4 na taon na kailangan niyang paglingkuran para mapakasawa din, para makuha niya din si Leia. Kasi nga, si Leia ang ibinigay eh. No, nilinlang niya, alam naman natin na nilinlang din ni Laban si Jacob sa pagkakataong ang pinasiping ni Laban kay Jacob, nilasing muna si Jacob. After noon ay ang pinasiping ay ang kanyang panganay. Dahil nga daw ang tradisyon sa kanila ay dapat hindi pwedeng ang mauunang makapangasawa ay yung panganay kaysa sa nakababatang kapatid. Tama? So imagine 7 years kay na paglilingkod kay Raquel. Tapos another 7 years na paglilingkod para kay Leia. And yung another 6 years in total, kasi may 3 years, ano yan eh, pareha silang may 3 years na kailangan idagdag eh. So technically, kaya nagtagal si Jacob doon for almost 20 years dahil parehas niyang pinaglingkuran ang anak ni Laban. Okay? So at this stage, mga kapatid, ito po yung tinatawag sa panahon ng 20 years na pananatili at paglilingkod ni Jacob kay Laban. Ito po ay specifically nagtumutukoy sa God's boot camp. Ito po yung kanyang intense training sa kanyang buhay. So sa loob ng 30 years, si Jacob marami siyang natutunan. No? Marami siyang natutunan sa loob ng 20 years. And I believe na isa sa mga nakita nating mas malinaw na na equipping na ginawa ng Lord sa loob ng almost 20 years, not just 7 years eh, no? Kundi 20 years of his life sa paglilingkod kay Laban, natutunan niya sa kanyang training ground ang maglingkod. Maglingkod hindi lang para ah, maglingkod kundi para, 'di ba? Hindi lang para paglingkuran kundi maglingkod na may kasamang talagang hardworking at talagang totoong service ang kanyang ginawa. Hindi lang paglilingkod para sa kanya, kundi naglingkod din siya. Isipin mo, ang buhay mo noon, no? Si Jacob ay syempre si Isaac ay mayaman, ang kanilang pamilya ay hindi naman wala namang sinasabing mahirap, kundi sila po'y maraming ari-arian sadya at talaga sila mayaman. At probably, mga kapatid, si Jacob maaring kung hindi man siya nagtatrabaho o meron man siyang trabaho during his time sa panahon niya sa pangangalaga ni Isaac, isipin mo mayaman sila, marami silang ari-arian, surely nagtatrabaho din itong si Jacob, pero hindi siya ang employee, siya ang employer. Tama? Ibig sabihin, alam niya paano maglingkod, pero hindi niya alam paano paglingkuran ng iba. Okay? Kasi nga meron siyang utusan, meron silang mga alipin na pwede nilang utusan, no? Pwede nilang sabihan ng anumang bagay na nais sila ipagawa. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, ito ay mabago sa kanya at talagang dito siya hinubog ng Lord. Bakit? Dahil tinuruan siya ng Panginoon not just to serve but also to serve other people at hindi lang ang kanyang sarili. So dito po siya binago ng Diyos yung kanyang buhay paglilingkod. No? Dito po binago ng Diyos yung kanyang life of service, mga kapatid. Kasi this is what God was going to change sa boot camp. So sa ating panahon ng ating paglilingkod, marami tayong mga tinuturo ang Diyos sa ating journey sa ating buhay Kristiyano.
Okay? So isa sa mga ituturo ng Lord, hindi lang tayo kumapit sa kanyang mga salita at kanyang mga pangako, hindi lang tayo magtiwala sa kanyang pagkilos, kundi bagkus tinuturuan tayo ng Lord na maglingkod. And part of serving God is the word humility. Amen? Kasi mga kapatid, ang servanthood is very important lesson na inilalagay ng Diyos sa buhay natin bilang tayo'y mga trainees, bilang tayo'y mga inuhubog, bilang tayo'y tagapaglingkod. Tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya at maglingkod sa Panginoon talaga. So sa pagkakataon, mga kapatid, pinag-aralan natin ito sa midweek service na tinawag natin na about sa Book of Galatians na Slave of Christ, kung naaalala niyo po ito. So, ibig sabihin mga kapatid, malaki ang difference ng ibig sabihin sa Tagalog ng servant. O yung iba ay tagapaglingkod o sa ibang salin naman ay alipin. Okay? So, kung titignan natin mga kapatid, ang English translation, ang salin ay servant, ngunit ang tunay at tapat na orihinal na salita na ginagamit na word mga kapatid is not just servant but it's a slave, no? Word na slave. Dahil ito pong slave ay galing sa dulos na ang literal na salin ay slave o alipin. Okay? So pinaliwanag po ni John MacArthur na ang terminology na ibig sabihin ng slave or dulos, alipin, tagapaglingkod ay merong mga 6 Greek words sa word na servant, no? At dulos. Ang dulos ay hindi po kasama dito. So tingnan natin yung 6 Greek words ng salitang servant. Okay? So yung diakonos, which is yung deacon sa loob ng church, it means nag-derive yan sa salitang servant. Yung oiketes, na ibig sabihin domestic servant. Ito po yung mga domestic helper na naglilingkod sa ibang bansa. Ang tawag dyan ay oiketes na ang ibig sabihin niyan ay servant. Yung pais na tinatawag no sa Greek word, ang ibig sabihin naman yan yung isang bata na anong tawag dito? Ano to? Yung ano tawag dito? Messenger, parang messenger, no? So, ibig sabihin, yan po yung pais, yan yung ibig sabihin yan. Galing pa rin yan sa word na servant. Yung huperetes, galing sa word na servant, which is usually translated to the word minister, na ang ibig sabihin ay nagsisignify ng low-level servant na nagtatrabaho para siyang kargador sa loob ng barko. Okay? Meron namang word na liturgos na ang ibig sabihin ay minister. Ibig sabihin, ito naman po yung mga lay minister sa loob ng simbahan na naglilingkod. Nakasama nung pare o tagapaglingkod, yung ministro sa loob ng simbahan. Okay. Yung word naman na terapon ay ginamit ni Moises na tapat na naglilingkod sa tahanan ng kanyang amo. Okay? Yan naman po yung tawag na terapon. Pero marami pang several specific or more specific Greek words na dinescribe sa salitang service or servant o doulos. Pero mga kapatid, when you speak about the word doulos, it speaks of slavery, pagiging isang alipin, no? Pure and simple, yan yung ibig sabihin ng doulos. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing doulos, it speaks about slavery, purity, and simplicity. Ibig sabihin, hindi ito pagkaraniwang buhay. Yung salitang doulos o salitang slave or servant. Okay? Ibig sabihin, when you say you are a servant, during the time, kapag pinag-aralan mo yung dulos ang word, it describes someone that is lacking personal freedom and lacking of personal rights. Yung kanyang sariling katauhan ay hindi nakadefine sa kung sino siya at kung anong katayuan niya, kung hindi sa katayuan niya bilang tagapaglingkod sa ibang tao.
Okay? O alipin sa iba. Okay? Ibig sabihin, ah, wala kang sariling kapangyarihan, karapatan, no, sa iyong sarili dahil hindi mo pag-aari ang iyong sarili. Okay? That is the word slave, servant, or doulos. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating maunawaan na ito yung total na unqualified submission. Ibig sabihin, wala kang karapatan, hindi ka qualified na kumontrol, no, sa iyong buhay. Kailangan sumusunod ka sa directives of a higher authority. Okay? Because slavery, not merely service at one's own discretion. So, kailangan nating maunawaan ang pagkakaiba ng salitang lingkod at salitang alipin. Kasi kung totoo ngang alipin, dapat ang alipin ay naglilingkod, ngunit hindi lang yon, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, dapat maintindihan natin, a servant gives service to someone. That is the word servant sa panahon natin ngayon. But when you say slave, you are belong to someone. Ibig sabihin, you commit yourself to do something, but when you surrender yourselves to someone, you give ourselves or we give up yourselves up to the person ng pagmamay-ari mo o nagmamay-ari sa'yo. Yan po yung sinasabi ni Pablo. No, dahil si Pablo ay alipin ni Kristo, hindi siya maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, kay Kristo lang. So kapag sinabi mo yung sarili mo that you are you are a slave of Christ or you are a servant of Christ, malalim ang ibig sabihin nun. So dito sa puntong ito, malalim yung salitang paglilingkod. In 20 years, ang nagsasubmit siya kay Laban. Dahil siya po ay naglilingkod para sa kanyang ninanais na makuha si Raquel. So servanthood is an important lesson na ini-instill ng Diyos sa buhay natin, lalo na sa journey natin bilang mga Kristiyano. That you are not belong to hindi ikaw ang may hawak ng kontrol ng buhay mo, kundi kung ikaw ay kumilala sa Panginoon, si Jesus na ang iyong master. Siya na ang iyong Lord, siya na ang iyong hari. Ibig sabihin, kung anong sinasabi ng iyong hari, yun ang sinusunod mo. Sa pagkakataon pong ito, dito tinuruan ng Diyos si Jacob na matutong mag-submit sa authority ni Laban. After 20 years of being a servant, nakita natin talagang pinaglingkuran niya ng mabuti, mahusay, magaling, at mabunga ang kanyang naging paglilingkod kay Laban. So kaya walang maireklamo si Laban sa kanya. So if you remember, no, si Moses, siya po ay naglingkod. He served sheep for 40 years. No? Nagpastol po siya ng tupa. Siya po ay nagpastol ng tupa, nag-alaga ng tupa, naglingkod sa pag-aalaga ng kanyang pastulan sa loob ng 40 taon. Imagine Jacob, mga kapatid, si Jacob is a servant, and not only a servant, he is a prisoner sa loob ng 13 years, mga kapatid. Sa loob ng 13 years, siya po ay isang nakulong, no? At siya ay alipin talaga doon sa Ehipto. And also, King David. Siya din ay naglingkod sa kanyang ama bilang isang pastol sa kanilang maliit na pastulan. In fact, kung titingnan natin ang pattern ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo, at sinasabi ng salita ng Diyos, He came to earth, no? He took the form of a slave, not a master nor a king, ang sabi ng Bible. Oh, 'di ba mga kapatid? Sinasabi po ng Bible dito. Tingnan natin verse 19. Sumagot si Laban. Tingnan natin yung word na paglilingkod para mas maintindihan natin. Sumagot si Laban, mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito. Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, parang ilang araw lang sa kanya ang 7 taon. So dito natapos. Ang sinasabi ko po kanina na mga tinukoy ko mga characters in the Bible,
Specifically, syempre, kay Jesus Christ, ang binibigyan natin ng emphasis. Ang Bible, tinuruan si Jacob ng paano siya maglingkod sa loob ng 20 taon. Si Jesus Christ, hindi po siya dumating dito para paglingkuran. Sa halip, ang sabi ng Philippians 2:7, ibinaba niya ang kanyang sarili. Hindi lang basta binaba yung kanyang sarili, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong, ano po, alipin. Naging tao siyang tulad natin. So, naging tao siyang katulad natin. He came to the earth. He took a form of a slave, not a master nor a king, but a slave. No? Alipin. Okay? So, hindi dumating si Jesus dito, mga kapatid, sabi sa Matthew 20:28, sabi niya, maging ako na anak ng tao, naparito ako sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. So sa training na ito, mga kapatid, no? Kung nais nating maging katulad ni Jesus, we must learn how to serve other people as well. Kailangan ang pattern natin to be like Christ, tama? So, si Jesus naparito sa mundo hindi para paglingkuran. Naparito si Jesus sa mundo kundi para maglingkod at magbigay ng buhay para maligtas ang marami. So it's a natural work of the flesh na mag-desire tayo, mga kapatid. Siyempre, gusto natin tayo ang pinaglilingkuran kaysa tayo ay maglingkod. Tama? So natural po yan na kilos ng ating laman. Masarap naman tayo ang pinagsisilbihan. Tama? Masarap yun. Tayo ang ine-exalt, di ba? Tayo ang natataas paminsan-minsan. Pero ang trabaho ng banal na spirito ay turuan tayong maging mapagpakumbaba sa ating mga sarili. No? At sa halip na tayo po ay magnais tayo ang paglingkuran, tayo po ay tinuturuan ng banal na spiritong maglingkod sa iba. Si John the Baptist, sinabi niya po sa kanyang sa Bible, sa John chapter 3 verse 30, sabi niya, kailangan lalo pa siyang makilala. At ako na may makalimutan na. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, si John, siya po isang simpleng alipin na ang kanyang hinahanap at ang kanyang ninanais na yung kanyang master ang makilala at hindi siya. Ang gusto niya ay makalimutan siya at ang makita dito ay kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. In the same way, tinuturuan tayo ng Lord, mga kapatid, na lalong maglingkod sa Kanya ng mabuti. Talagang na maglingkod sa Kanya. Sa panahon natin, sa ating buhay, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Lord na talagang totally na magpakumbaba, matutong makapaglingkod, matutong maglingkod ng maayos, ng mabuti, at mas makilala, syempre, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang gusto ng Lord, makilala siya. Tayo ay hindi. Kasi ang lagi dapat na-acknowledge sa ating paglilingkod, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga lang, ang desire ng ating physical na katawan, ang desire ng ating laman, ay tayo ang gusto natin laging bida. Tayo ang gusto nating laging makikilala. Tayo ang gusto natin na laging mapapalakpakan, marerecognize ang ating pong ginagawa para sa ating paglilingkod, which is hindi 'yun ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Amen. So, ang trabaho ng Holy Spirit sa atin sa stage ng bootcamp, sa training na ating pinaglilingkuran ng ating Panginoon, tinuturuan tayo sa loob ng church ng Panginoon paano mag-serve. Paano mag-serve sa iba. Kaya nga magtataka kayo, iba, nakikita mo yung oras nila at panahon nila talagang nabibigyan ng oras yung paglilingkod. Okay? So, excuse me. In the same way, nakatulad ni John, mga kapatid, pine-prepare tayo ng Diyos
tayo na inihahanda ng Diyos for something great and mighty works of God. Tinuturuan tayo ng Lord sa intense training na ito, sa God's bootcamp na ito. For us to be used greatly by God, tuturuan niya muna tayo paano tayo maglingkod ng may pagpapakumbaba. Yung iyong service, at least initially, kasama po dito yung salitang humility. You cannot serve, mga kapatid, without this word humility or humbleness. Okay? So, maaari, kung napapansin ninyo, bakit dito sa loob ng church, dito tayo maglilingkod? Sa loob ng church, marami pong mga volunteerism, kung tawagin. No? Lahat tayo maglilingkod, hindi pwede tayo, dito tayo tuturuan. So, magsisimula ang ating service sa loob ng simbahan. Kaya yung mga kapatid, magtataka ka, iniisip mo bakit sila maglilinis, tataka ka, oy, sa church na naman. O sa church na naman kasi dito tayo tuturuan. Paano pag online? Paano tayo tuturuan ni Lord dito sa online? Isa-isahin tayo ng Lord, tuturuan tayo ang magkakabit ng ganito. Kaya naisip mo, ba't kailangan ko maglinis ng church? Ba't kailangan ko mag-ayos dito? Pag online, paano? Ba't ko kailangan maging moderator? Bakit kailangan ko mag-chat? Bakit kailangan ko bumati? Bakit kailangan kong batiin yung mga bagong bisita? Kasi this is part of service, mga kapatid. Ito'y bahagi ng ating paglilingkod. At dito tayo nuhubog ng Lord, mga kapatid, dahil pag natapos ang buhay natin dito sa lupa, pagdating sa langit, 24/7 tayo na naglilingkod sa Panginoon. Worshiping and honoring, exalting the Lord. Walang recognition doon. Kaya nga sabi ni John, ni Apostol John, ni Juan Bautista, ang sabi niya, kailangan lalo pa siyang makilala. Hindi ako, kundi yung kasunod ko, masigit yun. Hindi ako ang nagbabautismo. Ako'y inutusan lang at tagapaglingkod lang, alipin ng Diyos. Excuse me. So, ang pinakamabigat, mga kapatid, ayaw kasi natin, hindi naturalesa sa atin na tayo po ay naglilingkod, nagsisilbi. Di ba? No? Tayo po ang gusto natin pinaglilingkuran. And sometimes, medyo struggle, hindi medyo madalas struggle ang maraming tao na ibaba ang kanilang posisyon, ang kanilang status, ang kanilang kalagayan, no? Na ayaw nilang, syempre mayaman ako, ba't ako maglilinis dyan? Ba't ako mag-ano dyan? Mukha kayong tagapaglinis. Minsan ilalagay tayo ng Lord sa loob ng church dahil tayo pantay-pantay na alipin ni Kristo na sumusunod sa Kanya. Inaayos at ginagawa yung Kanyang pinagagawa. No? Kaya nga sabi ng Lord, sometimes His people struggle with shock at the humble position that God places them in. But those positions contain great lesson. No? Tataka ka, ba't ka tagalinis ng ganito? Ba't ka naglilinis ng banyo sa loob ng church? Because that position, that God placed you, no? Those positions contain great lessons. Great lessons for preparing His people, preparing your life for more blessing and for more great things sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. So technically, mga kapatid, speaking, pinapakita ng Diyos sa atin ito. No? Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka din ng Diyos sa malalaking bagay. At ang mga taong madaya sa maliit na bagay, magiging madaya rin sa malaking bagay. Sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. Di ba? Familiar sa atin to. No? At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi ka rin sa aking kaligayahan. So,
Natuwa yung amo dahil yung kanyang alipin ay naging tapat sa kanyang trabaho. So ano ang pwede nating i-apply sa ating buhay gaya ng nangyari kay Jacob? So try to imagine 20 years of service na ginawa niya kay Laban. At ito'y pagpapakita na talagang hinubog siya ng Diyos when it comes on the word service and humility sa kanyang uncle na si Laban. Okay, tingnan natin. Why is serving others such an important lesson in God's bootcamp? Bakit kasama to sa bootcamp ni Lord? Bakit kasama ang paglilingkod sa iba sa napakahalagang lesson na tinuturo ng Diyos sa atin sa ating buhay Kristiyano? Okay. Sa loob ng church, tinuturuan talaga tayo maglingkod. At bahagi po yung kanilang bahagi po sa ating buhay na talagang ang paglilingkod ay ma-instill ng Diyos sa buhay natin. Okay. Una, why? Bakit ito ang gusto ng Lord? Bakit mahalaga ito sa bootcamp ni God? Kasi through serving, we develop the heart and the ethic of a servant. No, ang gusto ng Lord sa iyong paglilingkod, ang ma-develop ay puso mo. Mababago talaga yung puso mo. Kasi kung tutuusin mga kapatid, sa labas, no, sa loob ng church, mga kapatid, marami po akong nakita na maayos ang buhay nila sa labas eh. Maganda ang buhay nila sa labas. May pera sila, may katulong sila, meron silang lahat ng minamando nila may ginagawa. Pero pagdating sa church, dito na di-develop yung heart of serving people, no, sa pamagitan ng pag-guide sa kanila, maraming ways eh. Pero sa loob ng church, yung word na service, umano yun eh, lumalalim. Kasi nadi-develop sa loob ng church ang puso mo. At yung ethic mo of a servant, yung word na ethic is a principle. Nababago yung pananaw, nababago yung prinsipyo mo, nababago yung paniniwala mo na ang pagiging servant ay hindi lang pala ikaw ang paglilingkuran, kundi ikaw ang maglilingkod. At maglilingkod ka dito sa loob nang wala kang kabayaran, kundi pasasalamat sa iyong hari na inuutusan kang maglingkod at mahalin ang iyong kapwa. Nako, ang hirap pa naman sundin ang sinasabi ng hari. Di ba? Pero dito sa loob ng church, tinuturuan tayo ng Lord na matuto, ma-develop ang ating mga puso, matuto na mabago yung ating mga pananaw at prinsipyo na hindi ako pwede na ako ang nasa ilalim. Dapat ako lagi ang nasa ibabaw. Hindi, dito pantay-pantay po tayo. Pantay-pantay tayo naglilingkod sa Panginoon. Sa loob ng church, dito madidevelop yung puso mo, yung pananaw mo bilang isang tunay at totoong lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, serving God is often a thankless job. No? Kung gusto mong maging servant, mga kapatid, ihanda mo yung sarili mo na hindi ka dito pasasalamatan. No? Hindi talaga uso dito yung thank you po pastor, thank you po, thank you sa iyong paglilingkod. Always glory to God. You do it for God, bring back all the glory to God. No? So talagang paglilingkod, kasama dito ang tanggapin mo na hindi ka pasasalamatan dito, no? Kasi you are doing this for the Lord, no? Mahirap din dito makakuha ng praises, ng adoration, ng high salary, nako. Kaya maraming tao ayaw magpastor kasi bukod sa underpaid ba tawag doon? Underpaid na, kulang pa sa recognition na wala man lang maka-acknowledge ng pagod at hirap mo. Kasi wala talaga dito. You are serving eh. Imagine, dumating sa part na si Pablo mismo ang nagpakita sa atin ng isang halimbawa ng kanyang tunay na paglilingkod at bilang alipin ni Kristo. The very congregation that Paul founded in the Church of Corinth, pinagdudahan ang pagiging
lingkod ng Diyos o apostol ni Pablo. Alam niyo po, ginawa nila, isinumbong nila si Pablo sa sa Roman Empire, no? Sa mga Romano. Anong ginawa, mga kapatid? Ayun, nakulong si Jacob, si Pablo. So kaya doon sa kulungan na kagagawa ng mga taong pinagdududahan siya sarili niya, na sinimulang iglesia. Pinagdudahan yung kanyang pagiging pastor. So dahil doon, no, sumulat ng sumulat doon sa kulungan, syempre imbes na mag ano tawag doon, ma-depress ka, ano ginawa niya sa pamagitan ng mga pagsusulat doon. Dinipensahan niya yung kanyang pagiging isang lingkod, sinulatan niya yung mga taga-Korinto, ayan, ito, dinipensahan niya yung sarili niya. Imagine, nasa kulungan siya, pero naipangalap niya ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ang gospel, ah, sa maraming tao sa buong mundo, mga kapatid, through his written letter, no po, na makita rin nila na yung kanyang paglilingkod ay hindi biro. Pero kahit na yun ay nangyari sa kanya, hindi pa rin yun napigilan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi sa Filipos 1:17? May mga taong naiinggit, no? Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. So dahil nakita nila si Pablo, ginagawa ni Pablo, no? Anong ginawa nila? Tingnan niyo po, ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Yung mga taong inggit, kapag naglilingkod, mga kapatid, lagi yung pansarili nila. So yung naglilingkod sa Panginoon, lagi nilang tatargetin. Yung naglilingkod sa Panginoon, gagawa sila ng mga bagay sa pansarili nilang hangarin para mapatalsik at mapaalis itong kanilang kinaiinggitang naglilingkod. Siyang mabunga. Chichismisan. Kasi ganito naman niya. Kasi naman, paborito yan ni pastor Di ba? Ginagawa nila ito para sa pansarili nilang hangarin. Inaakala nila na kapag napaalis nila yon, lalo pa, tinan nyo mga kapatid, nakakala nila, lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Itong mga taga-Korinto, mas lalo nilang diniin si Pablo kasi hindi nila mawari kung anong ginagawa nitong mamang ito. Kung paano siya ginagamit ng Panginoon at sila hindi. Kaya pag pumasok na ang inggit sa loob ng iglesia, mga kapatid, lalo na sa pangangaral nila katungkol kay Kristo, nako, lahat ng gagawin nila, pansarili nilang hangarin. Ayong gagawin nila, mga kapatid, gagawa sila ng issue para mapatanggal yung lingkod ng Diyos. Ayun, pinakulong nila. Pinakulong nila si Pablo. Akala nila na lalo pang madadagdagan ng paghihirap niya sa bilangguan dahil sa ginawa nila. And this is true sa panahon natin ngayon. Hanggat ang maraming iglesia ay hindi natututong maglingkod ng tapat sa Panginoon, mga kapatid, at hindi natin makikita ang mga sarili natin na tunay na mga alipin ni Kristo, mga kapatid, lahat tayo gagawa dito ayon sa pansarili nating hangarin. Ay pag ang tingin mo, ikaw na lang lagi, ang tingin mo, ikaw na lang nagsasakripisyo, kapatid, you are do it for God alone, not for people. Lahat tayo, mga kapatid, posibleng bumagsak sa salitang ito na laging inuuna ang pansariling hangarin. Naglilingkod tayo dapat lahat dito. Lahat tayo tagapaglingkod, lahat tayo alipin. Isipin nyo, kaya maraming Kristiyano ayaw maglingkod sa Panginoon kasi nga yung mga kapwa nila Kristiyano, yun ang sumisira sa kanila. Yun ang magpapabagsak sa kanila. Maraming pastor ang nagre-resign. Bakit? Bakit, mga kapatid?
Kasi, ano kasi? Gusto niyo yung katotohanan? Maraming pastor umaalis sa kanilang paglilingkod dahil anong ginagawa ng iglesia? Ginigipit nila. Inaakala nila na lalo pang madadagdagan ng paghihirap. Dapat yung pastor na yan, hindi ganito ang buhay. Dapat yung sagad sa hirap. Mga kapatid, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Lahat ay grasya ng Diyos. Hindi mo dapat kainggitan yung kapatid kung paano ginagawa ng Diyos sa buhay niya. At akala mo, dahil hindi ako magbibigay, hindi ako magta-tithes. Oh, hindi ako magta-tithes para mahirapan lalo si pastor. Ganun ba yun? Hindi. Hindi ako magbibigay, hindi ako mag-o-offering, hindi ako magsusuporta sa gawa. Hindi ganun, kapatid. Ginagawa mo ba yan para sa iyong sariling hangarin? Kung inaakala mong lalo mong madadagdagan ang paghihirap ng isang lingkod ng Diyos dahil sa iyong ginagawa na panggigipit, mga kapatid, dahil sa iyong inggit at sarili mong panghangarin, mga kapatid, yun ang akala mo. Ipinapatunayan lagi ng Diyos na siya'y Diyos at hindi ikaw ang Diyos. Lagi niya sinasabi sa akin yan eh. Hindi ikaw ako at hindi ako ikaw. Ako ang Panginoon mo. Sa loob ng iglesyang ito, ako ang Panginoon. Kahit anong gawin mo na panggigipit, ang Diyos ang gagawa para yung kanyang lingkod ay magamit niya para sa kapurihan ng Panginoon. Totoo po yan. Sa loob ng iglesia, inggit ang sumisira. At ang nagkakasiraan sari-sariling magkakapatid sa loob ng simbahan. Again, unless we learn to be a servant, we will find ourselves disillusioned in the service of Christ. Oh. Hindi tayo magiging tapat sa pangangaral. Di ba? Kailangan tayo maglingkod. Kung anong pinagagawa ng Lord, yun ang gawin natin. Sumuporta tayo sa gawain dahil yun ang dapat. Consider that the disciples Christ served intimately. Pinaglingkuran ni Jesus yung kanyang mga disciple. In 3 years' time. And in 3.5 years of his life, mga kapatid, nakuha pa siyang i-deny, nakuha pa siyang traidorin, hudasin ng kanyang sariling mga minamahal na mga alagad. Yung mga Hudyo na siyang nagsakripisyo si Kristo, nangaral si Kristo, sila ang nagsasabing tunay nga ang Diyos. Pagkatapos sila rin ang sumigaw, 'di ba? Yung papuri sa Diyos, purihin ang Diyos, si Jesus ang hari, hari ng mga hari. Sila din po yung sumigaw na ipako yan sa krus. Ipako yan sa krus. From the people na minahal mo, from the people na pinaglingkuran mo, pumasok ang salitang inggit. Ayan, di naging tapat sa pangangaral tungkol kay Kristo. Ginawa ang pansariling hangarin, may naapektuhan. Being a servant is not an easy job. It's a hard job, mga kapatid. Mabigat na trabaho ito. Mabigat na trabaho ang maglingkod. And everybody likes the concept of serving, but nobody really likes to be treated like a servant. Gusto mong maging lingkod. Gusto mo yung konsepto ng pagiging isang lingkod, pero hindi mo kayang tanggapin ang salitang alipin. It is easy to serve others kapag pinasasalamatan, na-appreciate at nako-compensate yung mga pangangailangan natin. But in this stage, mga kapatid of God's kingdom, hindi laging ganito ang nangyayari. In fact, kabaliktaran ang nangyayari. Servants of God
is underpaid, servant of God, ano sabi? Is not hindi na unrecognizable, 'di ba? Hindi napapasalamatan, hindi na-appreciate, 'di ba? Pero part 'yan ng God's kingdom eh. Pero kabaliktaran, because real servant serves to obey his authorities and bless others. Kaya kung papansinin niyo po si Jacob, he served very very well kay Laban because he is now under his authority. Kailangan niyang paglingkuran si Laban. So because I am in the authority of God, so dapat I am the authority na tinuturo ng Lord, matuto ka kung gusto mong maglingkod sa akin, paglabanan mo maglingkod muna sa iyong authority. Kaya nga yung sinasabi ng Bible na submit to your authorities. So you have to submit whether you like it or not. 'Di ba? They are your authorities. Ang tunay na naglilingkod ay naglilingkod sa kanyang mga taong namumuno sa kanya, at dahil namumuno o yung mga taong namumuno sa kanya, no, pinaglilingkuran din ng iba. Hindi niya kailangan ng papuri, no? Basta tapat siya, naglilingkod sa kanyang master, sa kanyang boss. That is enough. If God is going to use us greatly, He must develop the heart and ethic of a servant in us. Pangalawa, through serving, we are prepared and promoted to leading others. Again, sa pamagitan ng paglilingkod, we are prepared and promoted to leading others. The greatest leaders were typically the greatest followers. Ang mga dakilang mga leader ay yan po yung mga dakilang tagasunod o follower. No? Yung mga mahuhusay na leader, mga dati po yung naglingkod sa kanilang mga leader. They are followers. And for you to be able to become a good follower, ilalagay ka ng Diyos sa isang tao na dapat sumunod ka. So only through faithfully following others do we learn how to treat and motivate those who will eventually follow us. No, bilang nabanggit kanina, kapag tayo napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaki. And remember, no, sa buhay ni Elisha at ni Elijah, si Elisha ang tagahugas ng kamay ni Elijah, which is the prophet. So bilang tagapaglingkod ni Elijah, si Elisha, no, si Elisha, no, bago niya palitan si Elijah as a prophet of God, naging lingkod muna ni Elijah si Elisha. Okay? So si King Jehoshaphat, nagtanong siya, wala bang propeta ng Panginoon dito na makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamagitan niya? Sumagot ang opisyal ng hari ng Israel, si Eliseo, si Elisha, na anak ni Shaphat, ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias. Imagine, Nehemias, siya po ay cupbearer, tagadala. No? Cupbearer siya ng hari ng Persya. Noon, bago siya maging governor of Israel, si Nehemiah, siya po ay naglilingkod sa hari ng Persya. Si Jesus, no, tinuruan siya at nakita natin yung pattern ni Jesus before he began his ministry. He was a servant of his father as assistant carpenter. No? Tingnan natin, sabi sa Philippians 2:6-11, dahil sa kanyang puso na paglilingkod, kahit na nasa kanya na ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos
bilang bagay na dapat niyang panghawakan. Tingnan niyo po yung salitang yan, mga kapatid. Masyadong malaman yan at malalim. Kahit nasa kanya na ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na pwede niyang panghawakan. Mga kapatid, ito po ay paalala sa atin ng Diyos. Ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba na kahit siya'y Diyos na, hindi niya itinuring ang kanyang sariling kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat niyang panghawakan. Nakita natin kung paano siya itinaas ng Panginoon. Next, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Grabe, no? Ibinaba ng lubusan ng sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, pagiging alipin, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos dahil sa kanyang kababaan, sa kanyang pagpapakababa. Itinaas siya ng lubos ng Diyos. Again, hindi lang siya itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, God develops great leaders in the classroom of service. Dito po tayo huhubugin ng Diyos. Yung mga great leaders na ilalabas sa simbahang ito, i-develop ng Lord ang ating buhay sa pamagitan ng pag-enroll natin sa buhay paglilingkod. So, sino ang nilalagay ng Diyos sa buhay natin? We have the authorities, we have our pastors, we have our leaders. Sila po, tayo po'y maglingkod, paglingkuran natin ang ating mga pastors, ang ating mga leaders. Dahil sila po ang tinuturuan ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo matutong magpakababa, matutong maglingkod. And then submit to God. No? Dahil si God talaga ang ating great master and boss ng ating buhay. He will develop great leader in the classroom of service. Kaya bahagi po ng pagtuturo ng Panginoon ay ang totoong paglilingkod. At mangyayari lang yan kung matututo tayong maglingkod sa iba. No, mga kapatid. Anong mga bagay katangian ng isang mabuting tagapaglingkod? Bakit napakahalaga na matutunan natin na maglingkod sa iba bago tayo ilagay ng Diyos sa isang lugar na pwede tayong maging mahusay at dakilang leader? Anong mga bagay na sa ating paglilingkod ang nahihirapan tayo? At anong mga paraan na tinatawag tayo ng Diyos para tayo magpakababa sa loob ng church ba? O sa ating community or even into our family? Kapatid, are you willing to serve others? Yun ang tanong ng Panginoon sa atin. Are you willing to serve others? Again, God develops great leaders in the classroom of service. And the question is, are you willing to serve others? Handa ka bang maglingkod sa iba? So para mapaglingkuran mo ang Panginoon, idadaan ka muna ng Diyos sa paglilingkod dito sa loob ng iglesia. Tuturuan tayo ng Lord how to become a servant. A servant who's willing to give everything to God. No, to serve Him well, paglingkuran ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa iba. Diba? Napakagandang mensahe.
And I hope and pray na sa tatlong bahagi ng ating natutunan, meron na tayong malinaw na pagtingin na ito pala yung pagtuturo ng Lord sa akin. He equips me through His Word and through His promises. He equips me through providential circumstances, and it equips me through serving. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Napakalalim ng mensaheng ipinagkakatiwala mo po sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na magkaroon ng pusong handang maglingkod para sa iyo. At sa pagkakataon, Panginoon, para kami makapaglingkod sa iyo, we need to learn how to serve other people. May mga tao na inilalagay sa amin, Lord, ilalagay kami sa ilalim ng authority. We have our pastors, we have our leaders, Lord God. They are the ones na magtuturo sa amin, mag-guide sa amin into the classroom of service na ipinagkaloob mo sa amin. Para mangyari po ang equipping sa God's Bootcamp, napakahalaga, Lord, na ma-develop mo kami, ma-instill mo sa amin, Lord God, ang puso at yung bagong kaisipan ng pagiging isang lingkod ng Diyos. Lord, bagamat natural sa amin ang pagnanais na kami paglingkuran, Lord, sa iyong gawain sa iglesia, the Holy Spirit is also helping us to learn how to humble ourselves, our desires, not to be exalted but to be humble enough, Panginoon, to learn how to serve, to learn how to humble ourselves, O God. Dito mo ipinakita sa amin na ang paglilingkod ay isang importanteng matututunan namin na inilalagay mo sa aming mga puso bilang iyong mga anak. At yan po ang nais mong matutunan namin. How to serve, not just to serve, but work hard at serving. We thank you, Lord, for this wonderful message. Like Jesus, Lord, hindi siya napunta dito sa mundo para maglingkod, para paglingkuran, kundi para maglingkod. Lord, maraming salamat po. Tulungan mo kami, samahan mo kami. And Lord, right now, help us to develop our hearts, our ethics as a servant. Lord, help us to prepare our hearts, our lives, Lord God, and promote us in leading other people. Gaya ng sinabi mo kanina, greatest leaders were typically the greatest followers. Lord, from now on, we will learn how to treat and motivate ourselves, Lord God, to follow you. Be faithful in little, because you will make us faithful over much sa buhay namin. We thank you, Lord, napakabuti mo. Gabayan mo kami at i-develop mo pa yung puso ng pagiging isang tunay na lingkod at alipin ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Pong aming panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. God bless you, mga kapatid. Patuloy ang ating pasasalamat sa Diyos sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon. Let's live the life of a servant heart with full humility sa ating Panginoon. God bless you. God be all